Hindi lamang air assets, kundi pati water assets na konektado umano sa mga sangkot sa flood control scandal ang nadiskubre ng ICI. Kabilang dyan ang ilang yate at mga bangka na milyones daw ang halaga. Kaugnay niya makakausap natin si ICI Technical Working Group for Asset Recovery Chairman Renato Aboy Paraiso. Magandang gabi po sa inyo, Yusek. Magandang gabi rin ho, Ma'am Corina. Salamat ho sa pag-imbita sa akin sa inyong programa. Opo, para lang po klaro, ano po yung inyong designation? Ano po yung iniatang sa inyong trabaho o responsibilidad? So the technical working group, sa akin ho mismo ako ho yung chairman po ng technical working group comprised of around 28 agencies of government po. Ang trabaho ho namin is for assets recovery and preservation and case build-up po, Ma'am Corina. Ayun, okay. Assets recovery and what do you call that? Preservation. Ayun, okay. So, ang layon po nito ay makuha po lahat po ng mga maaaring makuha ng gobyerno mula doon sa nakikita po ninyong nakamkam sa illegal na paraan ng mga properties. Tama po ba? Tama po at hindi lang ho yung makuha natin siya, yung layunin din ho ng technical working group kung halimbawa kasi medyo matagal yung proseso ng mga korte natin, yung individual mandates natin. For example, pwedeng mag-forfeit na si BOC, si Bureau of Customs, pwede yung mag-distraint and levy ho si BIR, si Marina naman po, tsaka si AMLAC, at tsaka si CAAP, pwede yung i-freeze itong mga air assets na to, tsaka yung mga water assets na to. Si AMLAC po pwedeng i-freeze yung mga bank accounts na to at habulin din if possible, in coordination with the BSP, yung ibang mga tagong yaman ho ng mga individuals concerned, pati yung mga corporations concerned dito sa ICI, sa flood control scandal na po na ito. Okay, so lupa, transportasyon, Yes po. at iba pang property, pera, kasama po ang Yes pera, po. properties Yes like po. homes, etc. So, Including movables po, mga paintings, mga Oh. tinitingnan na rin ho natin yan, yung mga jewelries, yun po. Okay, so ongoing po yung inyong asset recovery. Hindi pa po Opo, tapos. hanggang sa ngayon. Opo. At nung kasundo rin naman ho kami na in the eventuality po na halimbawa ho mag-wind up ang ICI or one of the agencies na kasama ho do sa TWG would not be able to perform their function, nagdi-discuss kami ng transitory provisions that would allow the TWG to continue its work kasi naman yung trabaho namin hindi lang naman for ICI na ang makikinabang, pwede rin makinabang ang ombudsman at ang Sandigang Bayan po. So you continue to work at ito'y in coordination with the ombudsman kasi tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga, ano po? Tama po. Kasi mahalaga po yung assets preservation kung sakasakali magkaroon ho ng kaso at magkaroon ng judgment, merong something to look upon yung judgment na yun, merong pong ma-execute upon yung judgment na yun doon sa mga properties na Lahat yun. po ng inyong mga na kuha na assets, nasaan po lahat yan? Nasa isang malaking bodega po ba yan? So, kalat-kalat naman po, Ma'am Corina. For example, yung mga yung mga frozen bank accounts, hindi naman gumagalaw ho yan. Tsaka yung mga real properties, kuasan lang ho sila, nandun sila. Pero yung mga movables po, katulad po ng mga sasakyan, yung mga eroplano, tsaka mga barko, sa iba-ibang lugar ho natin ang matatagpuan. Yung iba ho, naka-impound na, yung iba ho, na subject na for sale. Yung iba naman po na frozen, yun, na kung saan po sila ngayon, nandun pa rin po sila. Okay, ano po yung water assets? So itong mga water assets na po ito yung mga yate, mga bangka, mga commercial boats and vessels po. Yan po. Akala ko tubig talaga. Yung pala mga water transportation assets. Okay, Opo. so sa kabuuan po, ilang assets ang frozen o nabawi na ng ICI? I mean, I guess So- in terms of total value? So in terms of total value, hindi pa ho na-value ni AMLAC and nangyari po, nag-identify na po, nakahanap na po si Marina ng 26 total water vehicles po, may mga total water assets po natin na subject na po for freezing ni AMLC. Kasi ang ginawa ho namin, nag-re-evaluate kami, tiningnan namin ano pa yung mga possible assets na pwede nating habulin. So, ni-redistribute namin lahat ng personalities at saka corporations do sa individual members, tapos hinanap po nila. So, si Marina ho, nakakahanap ng 26 total assets po na i-freeze po ng AMLC po. So parang maasahan natin na lahat po ng mga personalidad na ito ay nagkakandara pa ngayon ng pagtatago ng kanilang maaaring itago ng mga assets para hindi po ninyo madiskubre. Halimbawa, jewelry.
Tama po. Kami naman ho, Ma'am Corina, nag-explore din kami ng iba't ibang pamamaraan na kahit itago nila, madi-discover natin. In fact, we're really exploring technology at saka employing yung mga ibang mga managed services po ng ibang mga kumpanya para humahanap ng mga assets na to. Kasi tama ho kayo, yung iba ho talagang sa volume ng tao at saka volume ng transactions, medyo daunting yung task ko. Kaya kailangan namin mag-employ ng technology para humahanap ng mga assets na to. So the ICI is recommendatory, hindi po ba? Kailangan litisin Tama. pa ng ombudsman. So they remain frozen and preserved until they are proven guilty or otherwise. Actually, ma'am, yan nga yung maganda, yung peculiar sa TWG. Yung ibang mga miyembro namin has particular mandates. For example po, ang BOC. Hindi na namin kailangan hintayin yung korte, yung order ng korte. Pwede ho sila forfeiture proceedings kung hindi ho titingnan nila yung mga individuals, yung mga korporasyon na to, paano pumasok yung mga vehicles na to. Kung hindi nabayaran yung mga tamang buwis nito, nabayaran yung mga tamang duties nito, pwede na nilang i-forfeit tapos pwede nilang i-subject to sale na ginawa na ng BOC. Same thing with the water assets and the air assets. Ganon din ho. Tapos naman ho, itong mga bank accounts na to naka-frozen. Tapos yung iba naman na sinoli na pera, trinansmit na natin sa treasury. Ay, ganun po. Talagang meaning, what if they're found not, what if there isn't any more enough or sufficient evidence to prove guilt at nabenta na ninyo yung assets nila? So, ganito ho yan. Yung particular mandates, for example, balik ho ako sa example sa BOC, hindi naman ho guilt on yung do sa criminal liability nila yung Ma'am Corina eh. Nangyari yon kaya finorfeit yung sale kasi nag-violate din sila ng law kasi mali yung binayaran nilang taxes, mali yung pag-i-import Okay. nila. So, kaya na-recover natin. Same thing with the BIR. Mali yung binayaran mong taxes, hindi ka nagbayad ng taxes. We can issue this rate and levy against your properties po. Ayun. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po yung inyong, kahit na naisumite na ng ICI ang full report sa Pangulo, ay hindi pa rin tapos ang trabaho. Hindi pa rin ho. Marami pa ho tayong tatrabaho yung Ma'am Corina. Ayun. So pwede pa rin pong tumawag sa inyo para mag-report kung meron pong... Pwede pa rin, pwede pa rin ho, tumawag ho sa amin or sa mga individual agencies para i-report ho kung may na-discover kayong mga assets. And we encourage talaga yung mga kababayan natin na tulungan kami hanapin yung mga assets ng mga individual na to at yung mga korporasyon na to. Maganda po siguro masabi natin sa publiko kung ano po yung estimate na maibabalik sa kabangbayan. Ano po, well, whenever you're ready, dahil yan po, simple lang po ang tao eh. Magkano yung naibalik sa amin? Parang ganon, ano? Okay, so, yes, sir. So right now, Ma'am Corina, because of what we're doing, na kami, parang nakita na namin kung ano yung universe talaga nung na-recover na natin. And from the last we spoke po, parang 2.1 billion. Now we're at 4.8 billion total assets na either na-recover or na-freeze na po natin. Maraming salamat po sa inyong oras, ICI Technical Working Group for Asset Recovery Chairman Renato Paraiso. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.